Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapestahan ni San Matias. Si San Matias ay nag-umpisa bilang isang alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Pero dahil sa pagpapakamatay ni Judas, kailangan nilang punuin ang kanyang lugar para mabuo maging 12 or 12 ang mga apostol. Kaya naman napili si San Matias sa tulong ng grasya ng Diyos bilang kapalit ni Judas. Mula sa pagiging alagad, siya'y naging apostol. Ang isang alagad ay tagasunod. Ang apostol naman ay sinusugo. Tayong lahat ay alagad ng Panginoon. Pero pagdating ng araw, tayo din ay tinatawag at tinahamon. Sinusugo niya tayo para makatulong tayo na maibalik naman natin ang ibang kaluluwa mas malapit sa Kanya. Pero hindi tayo magiging apostol ng Panginoon kung una, hindi tayo nananatili sa Kanya, at pangalawa, kung hindi natin nararanasan ang Kanyang muling pagkabuhay. Si San Matias, mula nung umpisa pa, nung pagkabinyag ng ating Panginoong Hesukristo, kasama na ng mga apostol. At isa din siya sa mga nakasaksi sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Nag-uumpisa ang ating misyon sa ating ugnayan sa Diyos. At tayo ay nagkakamali at nagkakasala dahil nagkukulang tayo sa ating pagmamahal sa Diyos. Aminin natin ang ating mga pagkakasala, pagkakamali, mga pagkakataong nagkulang tayo sa pagmamahal natin sa Kanya at sa ating mga kapwa, para tayo ay makita, kahit nakakaunti lang, maging karapat dapat tanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama,
Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minabuti mong si San Matias ay mapabilang sa kalipunan ng mga apostol. Sa pagmamalasakit niya para sa amin, kami naway marapatin mong mapabilang sa iyong mga hinirang na nagkamit ng iyong pag-ibig bilang nabunot na kapalaran. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagkatipon ang mga 120 kapatid. Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita, "Mga kapatid, kailangang matupad ang nasasaad sa kasulatan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Dati kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod. Ngayon nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya'y tuluyang layuan at huwag nang tirhan ninuman. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. Kaya dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangan ito'y isa sa mga kasakasama namin sa buong panahong nakipamuhay sa atin ang Panginoong Jesus. Mula nang binyagan siya ni Juan hanggang sa iakyat sa langit. Pumili sila ng 2 lalaki, si Matias at si Jose, na tinatawag na Barsabas, at tinagurian ding Husto. At sila'y nanalangin, "Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino sa 2 ito ang iyong hinirang upang maging apostol na gaganap sa tungkuling tinalikdan ni Judas nang siya'y tumungo sa lugar na marapat sa kanya." Nagpalabunutan sila at si Matias ang nakuha. Siya ang nadagdag sa 11 apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa pili ng mga banal. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan. Magmula ngayon, magpakailanman. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngalan ng poon, pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghaw. Ang lupa at langit kanyang minamasdan. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Mula sa alabok ang mga mahirap, ang pagkalugami ay tinataas. Sa mga prinsipe ay sinama, naging prinsipe ang mga lingkod niya. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Alleluia, 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 alleluia. Hinirang tayo ni Kristo
upang mamuang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanya malagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo. Gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga. At manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama ay aking pangalan. Ang anumang hingin ninyo sa aking Ama, sa aking pangalan, ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. One of the greatest blessings in life is when God cuts people who are not meant to stay in our life. Opo, masakit ang iwan ng ibang tao. Pero, hindi aalisin ng Diyos ang isang tao sa buhay mo kung wala namang itong kapalit na mas mabuti para sa iyo. Remember that, my dear friends, God will never remove something until He has something better coming. When God takes away someone from you, He is just preparing you for someone better. God will bless you with someone new. Parte lang po yan talaga ng plano ng Diyos. Believe, my dear friends, God will only remove it so that He can improve it. Yan po yung ating nakita sa unang pagbasa. Hindi hinayaan ng Diyos na mawala si Judas sa mga apostol. Kung wala naman siyang ipapalit na mas tapat, mas mabuti, at mas banal kesa sa kanya. Pagkatapos daw po magbigti ni Judas, naghanap daw po ng kapalit ang mga apostol para mapuno yung pwesto niya. Pumili daw po sila sa mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Pero dalawa po ang requirements nila. Dalawa po ang kondisyon para mapili nila yung magpupuno dun sa pwesto ni Judas. Una, dapat kasama daw nila nung una pa, nung nabinyagan daw ang ating Panginoong Jesucristo. Pero pangalawa, dapat naging saksi din siya ng muling pagkabuhay ni Jesus. Pagkatapos daw po magdasal at magbunutan ng mga apostoles, sa pamamagitan po ng tulong din ng Diyos, hinirang, pinili si San Matias. And Saint Matthias was really a big improvement from Judas. Kung natatandaan niyo po, sino ba si Judas? Nangungupit daw siya dun sa kaban nila. Magnanakaw siya.
Napakakwenta pa niya. Wala naman po siya talagang malasakit sa mga naghihirap. Ang iniisip lang niya, yung sarili niya. Pero itong si San Matias, ayon po sa kasaysayan, nung tinuloy na po niya ang misyon ng pagpapahayag ng pananampalataya tungkol sa ating Panginoong Hesukristo, nakarating daw po siya sa mga taong kumakain ng tao, mga cannibals. Pero hindi po siya natakot. Buong tapang pa rin niya ginawa ang kanyang misyon. At kahit po pinako siya sa krus, hindi po siya umatras. May inalis ang Diyos. Pero meron din siyang pinalit na mas mabuti. So my dear friends, do not worry and trust God when He removes somebody in your life. Kahit na gaano pa kasakit na mawala ang taong ito sa iyo dahil pinagkatiwalaan mo siya. Kapatid, tandaan mo, hindi naman ginagawang mahirap ng Diyos ang buhay mo. Tandaan mo, hindi aalisin ng Diyos ang isang tao sa buhay mo kung alam naman niya, yung taong yan ay makakatulong sa iyo. Kaya inalis ng Diyos ang taong yan sa buhay mo kasi hindi na siya nakakatulong sa iyong pag-asenso. Alam kasi ng Diyos na habang nandyan ang taong yan, hindi ka magiging mabunga sa buhay mo. Opo, masakit ang iwan minsan. Pero alam niyo yung mas masakit ay yung nananatili ang isang tao na nagiging dahilan ng iyong pagdurusa. Mas maganda na masaktan ka, iniwan ka, kesa dun sa nananatili ang taong yan, siyang dahilan. Bakit sumasakit ang ulo mo? Bakit namomroblema ka? Hindi naman lahat ng mga tao ay dapat manatili sa buhay natin. Not everyone is meant to stay with us. Some people stay with us only for a season. Sa maiksing panahon lang. Diyan mo lang kailangan ang taong yan. Mayroong mga taong darating sa ating buhay para maging aral sa atin. Meron din naman tao na darating para tulungan tayo na maabot natin ang pinapangarap ng Diyos para sa atin. Understand, my dear friends, God is cutting these people from our life for our increase. Trust God's plan, trust God's timing. When it is all said and done, you will realize that God is moving this whole time. You just have to let it go and you just have to surrender always to God's will. Kaya nga kapatid, huwag kang mag-alala. Kung man naudlot, di natuloy ang project mo o dyan sa negosyo mo, magtiwala ka. May mas maganda pang negosyo, mas maganda pang project na niluluto ang Diyos para sa iyo. Huwag kang malungkot, kapatid. Nawalan ka ng pera, matuto ka sa pagkakamali mo. Dahil sa susunod, ang darating sa iyo, sobra-sobra pa. Kung man pinagtaksilan ka ng isang tao, mismong kaibigan mo, o baka asawa mo, makikita mo naman yung mga taong talagang concerned sa iyo Meron pa rin naman matitira sa buhay mo at yung mga nananatili dyan ay mga tunay na nagmamahal sa iyo. Amen? Magpapadala at magpapadala pa rin ng mga mababait at mabubuting tao ang Diyos para pasayahin ka, para tulungan ka, para maging mas banal ang iyong pagkatao. Naalala ko po, 6 years ago, pagkadating ko pa lang po dito sa parokya, ang dami pong nag-resign sa aking mga nagsaserve sa simbahan. Napakasakit po ng loob ko nun. Nag-uumpisa pa lang po ako, ilang months pa lang po, bigla ba naman akong iniwan? Wala mang paliwanag bakit umalis sila. Hanggang ngayon, hindi pa rin po bumabalik sa simbahan. Hindi ko alam ang dahilan bakit umalis sila. Sinusubukan ko pong kausapin, ayaw naman akong kausapin. Nagdadasal po ako sa Diyos kung bakit tinitignan ko, sinusuri ko ang aking sariling, aking pag-uugali. Di ko naman po makita kung anong aking pagkakamali. Ilang months pa lang ako, meron na silang hindi gusto sa akin. Kaya hinayaan ko na lang po. Sinuko ko ito
sa Diyos. Pero alam niyo po kung ano napansin ko, kahit na may umalis, ang dami naman palang pumalit. At yung mga pumalit, mas magaling, mas masipag, mas mabait kaysa doon sa mga umalis. Buti na lang umalis sila. Kasi kung nanatili sila, hindi papasok yung mga para talagang makakatulong sa akin. When God removes people in our lives, it is to protect us. Believe that when God removes, He also restores. And when God cuts it, He improves it. Gumagalaw palagi ang Diyos. Meron siyang palaging ginagawa. Kailangan lang nating makiisa sa Kanya, kailangan lang nating makiugnay sa Kanya, kailangan nating makisama sa Kanya para magkatotoo ang kagustuhan Niya sa mundo. Magdasal po tayo, mga kapatid, kay San Matias. Huwag sana tayong masyadong malungkot kung merong mga taong aalis sa ating buhay. Sa tamang panahon, maayos din ang lahat at magiging mabuti din ang lahat sa tulong at grasya ng Diyos. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami, ang Santo Papa, Leo XIV at mga obispo, naway patnubayan ng Espiritu ng karunungan, lalo na sa kanilang paglilingkod bilang mga pastol ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga may kapangyarihan, naway maging masigasig sa pagtupad ng kanilang pangakong tutulong sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang bokasyon ng pagpapari at pagiging relihiyoso sa ating pamayanan at pamilya naway dumami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos namin makapangyarihan, pinili kami ng iyong anak at nagbunga ito sa aming buhay. Pagkaloob mo ang mga kahilingang nilalapit namin sa tulong ni San Matias sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanan.
ngayong kapistahan ni San Matias. Pakundangan dito, pagtibayin mo kami sa iyong pag-ibig na makapangyarihan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Tinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kailanman. Kahit kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kami naririto ang tagapaghiwatig sa pagkakaisa ng tanan ng iyong pag-ibig. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay, at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo, ang aming Santo Papa,
si Florentino aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kahawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kahawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahala Birhen Maria, Ina ng Diyos, ay isa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, ay isa na mga apostol, lahat na mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristong Kordero ng Diyos. Siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay ng iyong sambayanan. Ngayong kapistahan ni San Matias, pakundangan dito, pagtibayin mo kami sa iyong pag-ibig na makapangyarihan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sometimes it is a blessing when people cut their relationship from us. Not everybody is meant to stay. Tandaan niyo po. Hindi lahat ng mga dumarating sa buhay mo ay dapat manatili kasama mo hanggang buhay ka pa. Kahit na masakit sa'yo, pasalamat ka sa Diyos. Kung man iniwan ka, kahit na minahal mo, kahit na binigay mo, lahat-lahat sa taong yan, kasama pa rin yan sa plano ng Diyos. Magtiwala ka, may ipapalit ang Diyos na mas mabuti at mas maganda. When God cuts it, He is improving it. Sino yung mga taong iniwang ka? Sino yung mga taong lumayo sa iyo? Kahit na alam mo, ginawa mo, ang the best mo, ginawa mo, pinakamabuti mo, minahal mo pa rin sila, pero iniwan ka pa rin, binaliwala ka pa rin. Ang assignment po natin ay pagdasal natin sila. Pray for them still. Pray for them as the intercession of Saint Matthias to change the minds of these people. Kung makikita niyo pong larawan ni San Matias, meron siyang daladalang palakol. At baka hindi niya po alam ito. Si San Matias po, ang patron saint ng mga adik. Siya po ang patron saint ng mga may kagustuhang magbagong buhay. Kaya nga sa mga rehab center, ang kanila pong patron saint, may larawan sila palagi ni San Matias. So, ang problema ay hindi ang tao. Ang problema ay yung ugali ng tao. Kaya, dapat kung galit ka, huwag ka magalit doon sa tao. Magalit ka doon sa ugali
ng tao, doon sa masamang ugali niya. Kung ayaw mo naman lumayo, ayaw mo mawala ang taong ito dahil talagang mahal na mahal mo siya, then ask the intercession of Saint Matthias to chop off, no? Putulin ano man yung masamang ugali niya. Para pagdating ng araw, tayo muling magkakasama, tayo maging masaya. But as for now, this person has left you, believe there is a reason for it. God wants you to be fruitful. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.